Sabi ko, Lord, gusto ko yung may mapel kasi ang hirap may hawak pang mic. Lapel ba yung lapel? Pasensya niyo ako dahil ako po yung graduate lang ng grade 6. Kaya po ako, sa totoo lang, at ang sabi nga ni Moses nung tawagin siya ng Diyos, bakit ako pa, Panginoon, ang tinawag mo? Utal ako. Ba't ako? Hindi na sila na lamang. Kaya po ako, kahit to sa mga gathering na ang kinatutuwa ko po, yung salita ng Diyos. I can exhort the Word of God because of the Holy Spirit. No? Kaya ako, salamat doon sa correction mo, Pastor June. Salamat doon sa correction doon sa aking mga meeting na mabigat to kung sila na tapos at graduate ng Bible School, pagkatapos sila po ang mapipinta sampa, yun ang malaking problema. This is what I see. Okay lang sa akin kasi mangingisda lang po ako. Pero I'm trying my best. Kagabi habang ako po ay nagme-meditate, Lord, what do you want me to preach to your children to be their spiritual food? Alam niyo, nung lumilipat po itong taon, ay nakita ko po yung pagbabago ng taon. So sabi ng Diyos, why not you encourage them that when the year is been passed and the new come, why not do you tell them their life must also be renewed? Kaya lumagay sa isip ko yung 2 Corinthians 5:17, and it must be so that our prayer will be answered by our God. Katulad ng sinabi ni Pastor John kanina, trust in the Lord. O nadinig ng Lord si Sister Nancy. Hallelujah. Thanks God. Ako hindi ako natatakot yan. I'm just trying myself na maging mabagong samyo ako sa Diyos. Like these things. Yes, we have many plans in this year 22, but one thing I would like to tell you, this message is so very important to us. Even your plan is so good and very beautiful in the family, in the church, in the community, in the city. But if we are not born again, all is useless. And this morning I will tell you what the Word said. I will repeat. Ang sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi po dito, therefore, is any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sabi natin, new. Pag sinabing new, bago. At sa Tagalog, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Na narito, sila'y pawang naging mga bago. Let's all pray. Heavenly Father, we praise you as I am standing before you. At the back of this pulpit, I pray to you, let your glory shine upon your servant. And let your word be preached with power. And prepare your children, their heart, O God, while they are hearing your word. Let your will be done. In Jesus' name. Amen. Okay? Nakita niyo po? Kaya ang pamagat nito, He is a new creator. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos. Yung lang word na He, it addressed to all of us. He is a new creator. Siya ay wala na sa 2021. Maaaring yung mga alaala natin ng 2021, but that year 2021 is gone.
and it been replaced by 2022. Kaya dapat po limutin na natin yung nakaraan. Kung hindi ka nagpatawad, by 2022, magpalinis ka na sa Panginoon. Kasi ang sabi ho ng Biblia, I will tell you the truth. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall remain forever. This is what Jesus said. And the Bible is Jesus. And the word of God here is Jesus who is talking, speaking to each and every one. Kaya pag tayo nagbabasa ng Biblia, God, Jesus, is talking to us. Kaya nung mabasa ko dito, ang lasinggero hindi pupunta sa langit. Lord, tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako na ako'y makalaya sa pag-iinom, sa mga bisyo. Lord, tulungan mo po ako. At habang ako'y nanalangin na ako isang umaga, ang alak, mapakla na ang lasa. Even in smoking. Thanks God. Kaya sabi ng Biblia, seek the truth. And Jesus is the truth. If you seek Jesus in your life, He will set us free. Kaya po ako nakalaya sa mga bisyo. Kaya ako nakalaya sa irresponsableng tatay ng pamilya ko. Kaya ako'y tuwan-tuwan itong New Year. Lahat ng anak ko magkakasama na. Dito ba si Noemi? Andito ba? Taas mo nga kamay mo, Noemi. Gusto ko makita yung anak ko na yan eh. Andyan ba? Kompleto na ho ang pamilya ko. Dumating man ang Panginoon, magkakasama na kami. Amen! Hallelujah! At lagi kong ipinagpipray ang anak ko na yan na makasama namin ko sa gawain ng Diyos. Kaya lalong nung naging masaya ang aking bagong taon kasi magkakasama na kaming 8. Isa na lang ang nasa abroad, si JR. Pag uwi nun, dadami rin kami. Madadagdagan na naman ang mga manugang ko. Hallelujah. Madadagdagan pa rin ang apo. Kasi yun ang plano ng Panginoon eh. Alam niyo sa binang Diyos, we will be multiply. Wala hong subtraction sa Diyos. Bakit? Yun ang sabi ng Panginoon eh. Kung masikap niyong susundin ang aking tinig, ang pagpapalang ito'y aabot sa inyo. Pagpapalain, padami. At naranasan ko po yan sa buhay ko nang ako po'y maglingkod sa Diyos. At ang sabi ng Diyos, turuan niyo ang bata sa daan niya na dapat lakaran para kung siya'y tumanda, hindi niya ito iwanan. Sa bagay, hindi pa naman matanda sino ba yun? Nalimutan ko ang pangalan sa dami. Si Dayan. Alam niyo yan, si Dayan nung araw, bata pa lang yan. Inakay-akay pa lang nung nanay at tatay niya sa gawain yan. Ngayon nyo, song leader na. Kung hindi ko pinamuhay ang Word of God, baka hindi sila nagagamit ng Diyos. Yung isang apo ko doon, organista. O yung isa ditong bahista. Si pastor preacher. Ang aking may bahay, intercessor. Sumama pa kayo. Di sa langit na lahat tayo papunta. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi po dito, He is a new creator. Hindi lang nandito, we need to do something. Dahil may plano po ang Diyos. Kaya sabi ko dito, anong ginagawa ko ito, ang introduction ko, Happy New Year. The old is past, and the new come. The 2021 is past, and the new come 2022. That is how our life must be. Kailangan daw yung buhay natin ay katulad din ng taon, yung 2021 na wala. At hindi na yun babalik. Kaya dapat sa buhay natin, like what I did, nang ako'y born again, pinag-ayos ko na ang buhay ko. 1983. Nakita ko na mabuti hindi ako namatay nung araw. At kung noon ako namatay,
hindi na ako pwedeng ipagpadasal para pumunta sa langit. Pagkat ang pagdarasal sa patay, yung mga pasyam, mga paano, wala na ho yun eh. Kaya pag ako nagseservice sa patay, sinasabi ko agad sa pamilya, ang ating mahal na kapatid na kinuha ng Diyos, hindi na ho ito makakadinig. Ngunit kayong pamilya at nagmamahal sa Kanya na narito, kayo po ang mahalaga ngayon sa Diyos. Katulad din natin ngayong umaga, tayong lahat ay masamyong amoy sa Abba Father at kay Jesus Christ. I want you to see this. At nangyayari po ito kapag tayo ay talagang new creator. Nagkaroon tayo ng bagong buhay. We will experience these things. Kaya nga sabi ng Panginoon, the old life must gone. Alam niyo nung araw ang taguri sa akin dito, Toning Bulakta. Ayan na naman si Jeff Rocks. Hallelujah. Kasi ang buhok ko noon, ang idol ko, si Atoy ko. Nung araw. And you must appear born again. They think that born again is an organization. They think that born again is a religion. No! Born again is a calling of the Lord to each and every one. Kaya kapag tayo talagang born again, this message today will describe us. Kaya ako pag sinabi mong born again ka, I will look to you. Pero pag nagmumura ka pa, nagsusugal ka pa, nagbibisyo ka pa, yung asawa mo, pamilya mo, pinababayaan mo, I will pray for you. You are not born again. Because the Bible said, through the creative command of God. Dahil tayo tinawag ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, ay tayo po, yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman. Nagagamit ba ho tayo ng Panginoon doon sa mga tao dyan na wala pang relasyon sa Diyos? Ang nakita ko doon sa ilaw, kayo'y magniningning. Brightening. Sa kadiliman, tayo po ba'y nagiging pagpapala ng mga anak natin, asawa natin, husband and wife? Pero kung kayong husband and wife, sa inyo pa lamang nagkakagulo na, hindi kayo magkasundo. Sorry to tell. Kami ho ng aking may bahay, kami naging pagpapala ng aking mga anak. Sapagkat iningatan ko ang buhay ko at ang misis ko na makita ng aming pamilya ang hindi namin magandang pagkakasundo o pagsasama. Kaya I'm so blessed na magpatotoo si Norminda. I cannot forget it, but all the years is already past. Sabi ni Norminda, kung ano ang nakita ko sa aking mga magulang, siya kong itinuturo sa aking mga anak. Napakagandang pakinggan. Meron palang legacy yung aming buhay na mag-asawa. How much more? Kung kami kinuha na ng Diyos, maaaring sasabihin ng mga anak namin o ng yung aming lolo, saka yung nung buhay sila, Hello? Why? Because I am a born-again pastor. Kaya tama yung sinasabi ni Pastor yun, lumalayo. Saan yun ang masama? Ngayon, kung ang pakikinig ng word ng Lord ay dito lang. Yes, maganda ka magsalita. Mahusay ka magsalita. Pero yung word of God, hindi mo pinatutuloy sa puso mo, wala din. Hindi rin tayo maboborn again. Habang ginagawa ko po ito, alam niyo, ang sabi ng Panginoon, hindi kumot narito tayo sa born-again church, body of Christ, bayanan. Hindi naman lahat yan na born again eh. Kasi baka sa atin, merong hindi talaga ini-apply ito. Sorry to tell.
Kasi yung iba, hindi, Baptist po ako, Katoliko po ako, ano po ako, ganito, ganon. Ang itinataas yung samahan. Kaya ang sabi ko, kahit ka nandoon o nandiyan ka man, kailangang ma-born again ka. Pag sinabing born again, lahat ng bagay nagsilipas na. At ang nakikita ko doon sa word, lahat ng bagay na nagsilipas na, ito yung kinamumuhian ng Diyos. That we must not have it. And it will be changed like the year past. And now is 2022. Panibago na naman pakikipagbaka. Kaya nga sabi po dito, yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso. Pag sinabing nagniningning, talagang nandyan, yung sinusunod. Alam nyo yung puso natin, this is the dwelling place of the Holy Spirit. And once it is dwelling in our heart, every word that be received by our heart, it will all come to mouth, in our mouth. Kaya hindi na tayo magsasalita ng mga malalaswa, mga nakakasakit ng kalooban ng ating, lalo sa ating sambahayan. Dapat wala na ho yan. Ewan ko, minsan lang po akong nasabihan ng worship team nang sila'y masigawan ko. That is the first time. Paano? Sabi ko, ayaw kumilos. Alam niyo, pag ang naanuhan ay gawain ng Diyos, sumasakit po ang espiritu ko. Kahit sa barangay po, kaya i-pray natin ang barangay natin. Ako po ang spiritual advisor ng barangay. I don't care. Tanggalin man nila ako doon. Pero nasasaktan po ang espiritu ko. Kasi nakikita ko po, nung isang araw, kagawad pa man ang nagsabi sa akin, pag ako sinaway mo, ang feeling ko, sinaway mo ang Diyos. Sapagkat tumatayo ako sa barangay, nananalangin na sa kanila, hindi yung sarili ko dala ko, kung hindi ang dala ko si Kristo. Pagkatapos sasabihan ako, ganun lang ang prayer, huwag kong hahabaan. Pagkatapos sila ang nagsasalita, ang haba-haba, hindi na alam na kapag si Kristo ang pinag-uusapan, recorded ito sa aklat ng buhay katulad natin sa umagang ito, ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya ako excited na lagi, linggo. At kahit sa mga pamilya ko, pag ang salita ng Diyos ang nasa sansala, nadidinig nila ang tinig ko. Yun lang. Pero kung ginagawa natin ang tinig ng Diyos, masaya na po ako. At tayo'y pagpapalain lahat ng Diyos. Kasi nakatala sa Biblia, kung ang nangunguna sa inyo ay inyong pagpapalain tayo ng Diyos. Pero kapag napighati ang lingkod ng Diyos, sabi ng Panginoon, hindi ito makakabuti sa inyo. I don't know what God will do. Kaya kahit ako pagsabihan ng anuman, hindi na ako kumikibo dahil kakampi natin ang Diyos. At ang Diyos ang bahala. Kaya hindi ako naimik. Kung kailangan umiyak ako, umiyak na ako katulad ng ating barangay. Hindi ko sinasabi. Pero natatandaan ko, sabi ko, kagawad pa naman to. Laging nag-aapura. Dapat, pastor, ang pananalangin ganito. Tinuruan pa ako Sabihin mo na, huwag mo nang banggitin yung mga pangalan. Ni kagawad, ni ganito, ni kapitan, ni ano. Sabihin mo na lang, pagpalain mo, Panginoon, ang mga namiminuno sa barangay. Oo nga, ang madali, hindi naman yun ang gusto ng Panginoon. Kaya minsan gusto ko mag-resign na dyan sa barangay pero hindi. Mananatili ako dyan, katulad nito, magniningning ang ilawan at tayo ang magtatanglaw sa kadiliman. Kaya kung umalis ako, hindi naman ako inaalis, talo ako.
Tama, mali? This is how the Holy Spirit is teaching to us. Kaya huwag tayong tatakbo sa pagsubok. Pag tayo tumakbo, talo tayo. Kaya tama sinabi ng sangguni sa Panginoon. Kaya hindi ako magre-resign. Maliban na lang alisin ako ni Kapitan. Pero nagigirib na yung espiritu ko. 3 na yung nagsasabi sa akin eh. Aba, hindi tayo Okay, what else? What the Word said. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sabi po dito, those who accept Jesus Christ by faith are made a new creation. Hindi tumatanggap sa Panginoon by faith. Kaya kung sinasabi mo, nasa akin ang Panginoon, tanong, ginagawa mo ba yung iniuutos niya? Kasi pagka by faith, ang ibig sabihin ng by faith, hearing and hearing the word of God, faith come. Romans 10:17. That's why I'm always encouraging you. Sorry, Pastor Abraham, magiging pastor ka na. Wala ako nung nung umaten kayo. Wala ako. Kasi, nasan ba ako doon? Sa pinagpala ako dahil nagkaroon kami ng meeting. Nagka-problema doon. Pero tama yung ginawa nyo. Nakita ng Diyos. Kaya I encourage everyone, 2022, give time in Wednesday. Yung Wednesday, Sunday, Friday, it is recorded in the book of life. We are all Christian. And that is our responsibility to our God to hear His word. And once you step from your home going to this place, I'm telling you 100%, it is recorded in the book of life. And what God will do to us, the Lord will bless our family, our business. I'm telling you this, church, dahil nakikita ng Diyos yan. At hindi yan nawawala ng kabuluhan kahit pa tayo maraming pera sa ATM. Hindi yun nakarecord sa langit. Yung pong pag-upo nyo dyan, pagpunta nyo rito, pakikinig nyo, pagbabasa nyo ng Biblia, pagtulong natin sa nangangailangan dahil sa pangalan ng Panginoon, 100% I am telling to you, it is recorded in the book of life. At pag tayo humarap doon, yun ang bubuksan eh. Katulad nung ako'y mag-file ang pension ko sa SS, isang click lang ganun eh. Sinabi ko pangalan ko, binigay ko yung SS number, inilagay ito, binuksan nung ano ba yan, sekretarya ba yan o ano ba yan? Antonio Guerrera, alam nyo na, nakalagay doon lahat ng kumpanyang pinasukan ko. Pati year, nandun. How much more in heaven, pag-click doon, naku, tulog naman nung linggo yan eh. Miyerkules, naghihikab pa Kita kung nakalagay doon, alive. Pati yung, ang tagal naman ng preaching ni Pastor. Recorded din yun doon. Alam din ng Diyos kung sabik na sabi ka sa kanyang salita. Kaya sabi ng banal na kasulatan sa verse 15, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkalipin sa ikatatakot. Kaya tayo, hindi po tayo mga duwag, matatapang tayo. Amen? Because God gave us the spirit of boldness. In Jesus' name, go out, Satan! And Satan will flee. Because God gave us authority to step down a scorpion under our feet. Yan ho ang ating tayo, mga kapatid, if we are really a new creator. Kung talaga tayo ay born again Christian. Ngayon, kung hindi, ikaw ang nakakaalam. But I'm telling you what God did to us. By this 2022, mga kapatid, ano man yung pagkukulang natin,
Bigyan na natin sa Diyos. Ako, proven ko na po eh. Sa totoo lang. Naging proven ho sa akin. Na yung prayer ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Pero yung pamilya ko, Panginoon. Kaya ako enjoy na enjoy pagkakapiling ko mga anak ko. Mga manugang ko, nung New Year lang, talaga, nandun kami sa second floor. Inabot kami ng alas 3 yata, wala, sa ano. Nagpuri muna kami sa Diyos, tapos si Anishel nagpalaro. Ang saya. Maging reunion ng kapatid ko, sabi niya, nagpicture taking kami. O yung ano naman, yung pamilya ni Kuya Tony. Nako, nadidinig ko. Sarap talaga niyang maraming anak. Abi, kami lang ang pinakamarami doon. Wala pa manugang ko doon. Nag-cycling kasi eh. Doon lang sa bilang namin, nabibless na sila. Oh. Hindi yung masama magparami ng anak. Siguro ninyo lang, madaakan nyo sa Panginoon. Baka anak kayo ng anak, hindi naman nyo tinuturo ng spiritual. Magkakaproblema. What else? At tayo daw ay kinukupkup. Pag tayo ay kinukup ko para yung inahin ba, nilulukuban ng inahin yung kanyang mga anak pag malamig. What I mean, God have protection to us. God is supplying all our needs. Sa totoo lang po mga kapatid, hindi ko na namalayan yung 2 years na pala tayong nasa COVID. But in my family, in my life, hindi ako na-stress niyang ano. Basta ang iniisip ko yung paglilingkod. Si Anishel na COVID yan. Salamat sa Panginoon. Pinagaling ng Diyos. Kasi kinukup-kup tayo eh. Paano ka naman kukup-kupin kung ayaw mo naman maglingkod sa Kanya? Ang paglilingkod natin, nandito lang. Kailangan ng paglilingkod, narito. At pag narito, bumagyot umaraw, susundin mo yung sinasabi ng Espiritu sa bawat isa sa atin. At mangyayari po yung kung tayo ay new creation or new creator. Bagong nilalang. Ngayon, kung hindi natin ipamumuhay, I am telling this because I have experienced it in my life. Ay ako tuwan-tuwa, 1992 na naman, talaga naman. Praise God. Hallelujah. Ay, nakahiga man ako sa pera, pagkatapos, parang hindi masarap. Maganda yung buhay na, because health is treasure. Amen? Health is treasure. Dapat malakas tayo. Paano mangyari yan? Iingatan natin itong templo ng Diyos. Hallelujah. That's why I'm telling you, church, I have experienced the glory of God in my life. I am enjoying. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya sinasabi ko, you know in your life what is your stand before God. And it is also God, the Abba Father, know my stand in Him. How we serve Him. He knows my faith. And if our faith is genuine from the Lord, I'm telling you, kahit paano sabihin ng mga IATF na yan, yung ano, hindi ka ma-iepektuhan yan. Hindi ka matatakot dahil you are prepared in the second coming of our God. And Jesus will teach us about the things that will happen. Kaya lang naman tayo nanginginig kasi takot eh. What else? Ito. At kung tayo'y mga new creator o bagong nilalang, ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Hallelujah! Bakit ako matatakot?
Tama yung sinabi ni Pablo eh. Kung ako lang ang tatanungin nyo, gusto ko nang mawala sa laman na ito para magkita na kami ni Jesus Christ. Si Pablo may sabi noon. Pero ako, humingi pa ako ng extension sa Lord para ako'y magamit pa niya sa kanyang iglesia, saan man ako dali niya, magamit pa niya ako, mapatotohanan ko pa niya sa mga tao ang kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin. Hello? Ako, pride never. Pag ako, tinan mo si Pastor Tony, maputi na buhok, pero malakas pa, oh. Oo. Oh. Bayaan natin siyang mag-closing prayer sa atin kasi siya yung pinaka-senior sa ating pastor ngayon eh. Siya yung maputi pa ang buhok eh. Oh, di ba? Kumbaga na nag-glorify ang Diyos because of my life. Humaba buhay ko, pumuti buhok ko, may pinagkatandaan. Hello? Sa Panginoon. Ang hirap nung mapipintasan ka dahil sa ating hindi magandang gawa. At pagka yun ibinabanggit sa atin yun, mga kapatid, alam nyo, natutuwa ang Diyos. Palakpakan nga natin siya. Amen. Hallelujah. Praise God. What else? Tayo daw ay tagapagmana ni Kristo kung gayon. Ayan, magandang usapan to. Kung gayon, mga makipagtiis. Ayan, kasama ho sa pagtitiis ang paglilingkod sa Diyos. Hindi pwede ho walang trial. At doon sa trial na yon, yun ang nagiging kalakasan natin. Amen ba yon? Oh. Kung gano'y nakipagtiis tayo, pag sinabing tayo, hindi lang si Pastor June. Salamat na lang sa Panginoon. Kahit mababa lang ang pinag-aralan ko, pag sinabing tayo, tayong lahat na narito ngayon, kinakailangan po na anumang problema, tayo'y nakikipagtiis. Alam nyo ang pinagtitiisan dito na tayo'y huwag magkasala sa harapan ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng nagtitiis ka. Talagang ito ang kalooban ng Diyos eh. Hindi ko, may rayuma ako eh. Kaya hindi ko maigalaw to eh. Hindi po ganoon. Ito ang kalooban ng Diyos eh. Wala kaming makain eh. Hindi yun ang pinag-uusapan doon. Ang sinasabing magtitiis ka na huwag magkasala. Ako'y sibuk na yan. Babae, pera, magiging itong authority. Hindi ko sinasabing dahil ako ang senior pastor o dahil ako yung hindi ko pinagmamalaki ito. I humble myself before the Lord. Kasi ang sabi niya, magpakababa kayo. Yung iba, pagka medyo may wala na eh. Iba na ang tindig eh. Mayabang na. Hindi po pwede yun. Kailangan ng Diyos ang mag-glorify. Kaya sabi ito, makipagtiis upang, ayan, kita nyo, upang tayo'y luwalhatiin naman kasama niya. Alam mo, hindi naman kailangan, baka ang mindset natin, mamatay. No. Kapag sa buhay na ito, kinasamahan tayo ng Panginoon, kahit may COVID, kahit may mga balitang, mga negatibong nangyayaring ganyan, hindi ka maiepektuhan nun kasi kasama mo ang Diyos. Hello. Luwalhatiin. Pag sinabing luwalhatiin, magalak, masaya. Nakasama ng Panginoon. Kahit pa ikaw ang pinakamayaman dito sa Muntinlupa, pag hindi mo kasama ang Diyos, wala. I remember one story of a woman. This woman is well known. Taga Hollywood, artista siya. Siyempre, pag nagiging artista ka ng Hollywood, ibang beauty mo, Miss Philippines o Miss Universe yan. Pagkatapos, may mga apartment. May mga dollar.
But one morning, nakita siya sa kanyang kwarto, nag-suicide. Laslas ang kanyang pulso. Tapos nakalagay doon sa kanyang tukador ng salamin, "My life is empty." Why she wrote that? Kasi wala siyang relasyon sa Diyos. Yun po ay si Marilyn Monroe. That is the story of that artist of Hollywood, Marilyn Monroe. Nagpakamatay siya. Why? No word of God. Kaya tama yung sinabi ng Panginoon, sa buhay na ito, sa mundong ito, walang kapayapaan. Kay Kristo lang may kapayapaan. Kaya kapag kasama natin si Kristo sa buhay natin, kahit may pandemic, kahit ganyan ang mga negative na mga balita, hindi ka naiipektuhan, hindi tatalab sa iyo yan, because we are more than conqueror. Amen! Hallelujah! Woo! That is what the Bible said. We are more than conqueror. Kaya wala Satanas lumayas sila. Satanas. At kapag tayo ay new creation, sabi sa Efeso 2:10, sapagkat tayo'y kaniyang gawa. Oh, I want you to see this. Meditate it. Gawa tayo ng Diyos. At dahil tayo gawa ng Diyos, dapat iniingatan natin ang ginawa ng Diyos. Hello? Na nilalang kay Kristo, Jesus. We are not belong to this world. We belong to our God, Jesus. We are property and treasure of Jesus. Sabihin mo yung katabi mo, kaya ingatan natin yan. Hello? Para sa mabubuting gawa. O, ay bakit tayo, kaya iwasan natin. Tama yung ating Sunday school. Layuan natin ang anyo ng masama. Hello? Ayan maliwanag to. Efeso 2:10, para, ibig sabihin yung para, doon tayo nakaukol. Dahil tayo ay ginawa ng Panginoong para kay Jesus Christ, ng Abba Father, para sa kanilang mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una. Kaya pala tayo tinawag ng Diyos Kaya yung iba hindi born again Maring hindi pa, kaya mapalad po tayo na mga anak ng Diyos na nakakilala sa Kanya. Samantala yun na natin. Ako ganun naging prinsipyo ko. Nang ako'y mga born again, iningatan ko na. Kasi itinuro ng Holy Spirit na ang born again, hindi relihiyon. Ito'y relasyon sa Diyos. Kaya dahil ako'y may relasyon sa Diyos, purihin ang Panginoon. 2022, nakasurvive na naman ako ng 2021. Kaya lugi ang Alabang Hospital sa akin. Osngon, sa totoo lang, bakit iniingatan ko po ang templo niya? Dahil ito hindi akin. Iniingatan ko. Kaya ako umiinom pa ng mga prutas. Ayan, kagabi may padala na namang gatas yung mga anak ko. Fresh milk. Nakita niyo, gumaganda ang kutis ko. Natatawa ko lang kayo. Bakit? Nakikita ng Diyos yung iniingatan natin, yung hindi atin. Upang, ito yung word na upang ito, result ito ng ating paglilingkod upang siya nating lakaran. Praise God. Kaya si Kristo ang ating model. Para daw siya yung ating lakaran. At yung mga anak ng Diyos na talagang nagbagong buhay, yun. Kaya natatandaan ko ang sabi ng aking tatay, pag ikay sumama sa kalabaw na may putik, ikaw na walang putik, mapuputikan ka. Kaya salamat sa Diyos. Nung araw, ang kasama ko, puro lasinggero Kaya natuto din ako maglasing. Nang malasing, nagpunta sa beer house, nagpunta rin ako. Nakakahawa yung magagawa ng mundo. Ngayon, ayoko na. Mas gusto ko pang kasama kayo, nakasama natin ang Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya kita nyo, pag tayo binago ng Panginoon, yan dapat ang maging buhay natin.
And then, sabi dito, at kayo'y bihis. Yan. We belong to God. Mga bihis ng bagong pagkatao. Ang sabi doon, magbihis. O ba? Hindi si Pastor John na magbibihis sa atin ng ano. Kami tatayo lang dito, ipapahayag ang Word of God, at kung kayo talaga ay nanampalataya, ang Diyos ang gagawa nito sa buhay natin. Ako nga, hindi ko akalaing maging pastor ako. Pero dahil lumago ang salita ng Diyos, ang Diyos ngayon na nagbihis sa akin, kaya nabago ang buhay ko. Kapag nakita ng Diyos talaga yung faith natin, bibihisan tayo niya, pati bulsa natin, bibihisan. Pati physical natin, bibihisan. Everything, pamilya natin, bibihisan ng Panginoon. Kaya sabi doon, magbihis kayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos. O yun, pag sinabing ayon sa Diyos, Christ-likeness. Hindi ayon doon sa mga takbo ng mga tao sa mundo. Hihiwalay ka na. Kaya pag nakakita ko dito na nagpakulay ng buhok, ginawang ano ba yun? Orange ba yun? Medyo umiyak ang puso ko. Ano ba naman to? Tapos sasabihin, uso. Abay, burahin na natin yung Romans chapter 12 na huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng inyong pag-iisip para malaman natin ang masama at mabuti. This is what the scripture said. Kasi uso eh. Nakuuso ka, mali. Tanong. Sabi nga, tanong mo muna sa Lord kung okay. Pag sa mundo, ipapahamak tayo ng mundo. O katulad nung aking isang kamag-anak, lagi ko sinasabihan, tigilan mo na yung sigarilyo. Tigilan mo na yung sigarilyo. O na-hospital. Ang katuwiran sa akin, pag hindi raw siya naninigarilyo, nangihina, kaysa ganito, ganon. O na-hospital. O 3 months sa hospital, sa Osmond. After a day na, kumusta na? Patay na. Nakita nyo? Kasi nilagyan mo yung ano. Pagdating sa Word of God, ayaw makinig. Paano tayo matatransform ng Panginoon kung ayaw mong makinig ng Word of God? This is only the Word of God can transform people, can transform the country. It is only the Word of God. Hindi politiko ang pwedeng magbago ng ating bansa. Maliban na lang kung ang politikong matatayo may takot sa Diyos. Paano mababago yan? Ang lingkod ng Diyos ang nakatayo, nagpipray. Ganun lang ang prayer, ha? Kilos ng demonyo. Sino man sumansala dito, kilos ng demonyo. Because the Bible is the Word of God. Kaya sabi po dito, ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran. Kita nyo, lumalakad tayo sa kamalian. Hindi tayo sa Diyos. At sa kabanalan ng katotohanan. Eto. Kung wala kang alam dito, paano mo malalaman na tama o mali ang ginagawa natin? Okay? Renewed after God's image. Tayo binago na born again para lakaran natin at maging kawagis tayo ng Panginoon. Christ-likeness. Sa Colossians 3:10, with renewed knowledge. Ayan. Renewed knowledge. Kaya kung minsan nalulungkot ako, pinagmamalaki yung theologian daw siya, kesyo ano daw siya. Okay, hindi masama yun. Pero pagka nagkaroon ng problema, nakakalungkot. Sabi niya, nire-renew yung isip natin. Alala ko nung araw, pag ako nandun sa lasingan, talagang ubos-ubos. Pero nang ma-renew isip ko, sabi ko nga, mawala na ang 10 kumpare na dinadala ko sa hindi maganda kaysa mawala ang isang Kristo na namatay dahil sa akin na magbabago ng isip ko
at nambuhay ka. Nambuhay ko, kaya ko, iniwanan ko yung barkada na hindi magtuturo sa akin ng maganda. O nang iwanan ko yon. Sila nagturo sa akin para akong maging lasinggero At mabuti, nabasa ko sa Bible, sila ay nahihikayat. Dahil doon sa nakakahiya, nakikisama, mali naman yung, mabuti na lang nabasa ko to. Kung hindi ko nabasa to, di wala. Sira ang buhay ng pamilya ko, sira pati buhay ko. Kaya sabi ko sa inyo, ito lang ang makapagbabago ng buhay natin. What else? Ang sabi dito, understanding. Kaya tayo magiging maunawain. It is God who will give us a good understanding. Maunawaan mo yung mga kung hindi nga ako di umalis na ako dyan sa barangay. Mabuti na uunawaan ko sila. Kaya kailangan ako doon para manalangin. Naunawaan ko. Maging sa pamilya ko. Naunawaan ko. Naunawaan ko kung bakit ako ginaganon, nilalait, ginaganon, sinasabihang ganon. Naunawaan ko. Ang nakikita ko, nasa atin si Kristo. Hello? Kaya pag tayo sinasabihan, huwag kayong magagalit doon, pag-pray nyo siya, wala siyang alam sa katotohanan What else? Ang sabi dito, living with a life of holiness. Kaya hindi natin siya pwedeng sabihin, mabait ako. No, it is because of God. Dahil ikaw ay binago ng Diyos. Kung tayo man ay gumagawa ng mga ganda at maayos, it is because of God. That God will be the only one to be glorified because we are walking, living with holiness. And that's what Jesus said. Be holy because He is holy. Amen? Yan ang buhay ng mga born again. Yan ang mga binago na sumunod doon sa tinawag ng Diyos sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo, bago nang nilalang. Lahat ng bagay nagsilipas na. Kaya kung iyan, mga bagay ng lumang pagkatao nasa iyo pa, I'm telling you, the Bible said, you are not born again. You are not pastor. I'm pointing myself because I'm trying to myself to be like Jesus. Yes, nagkakamali po ako. Nagkakasala ako. Pero I'm trying to be born again. Na yung mga dati kong buhay lumipas na, narito yung bago. Kaya pag tayo sumunod sa Panginoon, pagpapalain lahat tayo. Ang maraming Diyos, salamat po sa bagong taong ito at narito ang napakagandang mensahe mo na ang buhay namin na hindi maganda noong 2021, inanod na. Nawala na rin kasabay ng pagpapalit ng taon. Kaya kami naniniwala, kami po'y tinawag mo. Kaya itong 2022, Panginoon, I believe, kahit pa ang balita na hindi ka panipaniwala pero walang imposible sa iyo. Kaya mong baguhin ang takbo ng mundo na ang mga gawa ng mga kaaway ay hindi makapananaig dahil sa iyong mga anak na tinawag mo, na kapag kami nanalangin, lahat ng banta ng mga kabal na yan, mga Illuminati na yan, hindi mangyayari dahil sa iyong mga anak na nananalangin sa iyo at sumasamo, Panginoon. Kaya dalangin namin, by this 2022, Panginoon, pagpapalain mo po ang iyong mga anak. Ito po ang aking dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.